po ng mga gawa. Acts chapter 20. Acts 20 at doon po tayo sa may verse 28. Acts chapter 20 verse 20. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. At pag-uusapan po namin ang inyong mga salita, tatalakayin. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod at maging daluyan po siya ng inyong katotohanan. At tulungan po ang bawat isa at kausapin kahit po ang inyong manggagawa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Nung bago po ako sa pananampalataya, masarap sumama sa Bible study. At ako yung laging nasa constant Bible study, especially sa araw ng Sabado. Okay, from Saturday to Sunday, halos nasa church lang po ako. But before that, nung bata din po ako, lagi ako nasa church. Bata ako ng Don Bosco, Tarlac City. Kasama kami sa DBYC na kung tawagin. Hindi ako nandun para mag-church. Nandun po ako para maglaro ng basketball at ng soccer. Kaya kapag nakita mo ako ng elementary at high school, alam mo na Aita talaga ako. Kasi hindi pa uso yung mga gymnasium. Kaya nasa field kami lagi. But nung nasave po ako, I tend to have time with the Bible study. Lagi ako sumasama sa Bible study. Then nagkaroon din ako ng burden to handle the youth. Kung bakit ang Divine Grace Bible Church ay nagkaroon po ng Sunday school ng high school. And that's because of my request na magtuturo ako ng high school. Kala ko madali. Kala ko madali. Assume mo po hindi siya madali. Then, 2001, pupunta ako sa mga Tarem. At pinag-usapan namin that I have to help mga Tarem Evangelical Church. Kaya sabi ko, hatid niyo muna ako doon kung pwede akong tumapa. Not knowing, lagi pala ako sa mga Tarem. Alam niyo bakit? Doon kami sa swimming pool na mayroong buhaya na Makati ang tubig. At gustong-gusto naman namin, hindi ko maintindihan. Makati yung tubig, tapos mayroong buhaya doon, tawan-tawa kami. Tapos mula sa kanto, halos 1 oras yata o 30 minutes, nauna pa yung mga naglalakad na matanda sa amin bago kami makarating doon sa swimming pool. Kasi ang lalaki ng boulders nang papunta sa Manliluwag. Pag hindi nyo po alam, tanong nyo doon sa mga kaedad ko pataas. Alam nila kung anong itsura ng kalsada ng Manliluwag. Wala siyang asfalto dati. It's malalaking bato at hindi kami makarating kaagad. Then magsimula ako mag-serve sa church, sa mga Tarem, hindi pala madali. Hindi pala madali magpastor, hindi pala madaling mag-minister. Marami akong messages na nakahanda
But as I move on, mahirap pala talaga ang ministry. After a year, sabi ko, sana mag-quit na lang yata ako. Napasubo yata ako sa ministry. Mahirap po siya. Habang inaaral ko ang aklat ng Acts, talaga pala siyang mahirap. Kaya pag-usapan po natin, no? Mission in Ephesus pa rin po ako. Actually, part 10 na po ito. Kung napapansin niyo po yung pangangaral, nasa part 10 na po ako. Tapos, meron po akong mga subjects o mga puntos na tinatalakay na pa isa-isa. Kamukha po nito, ang focus lang po natin will be on verse 28. Yan lang po yung tatikapin po natin this Sunday. Susunod na Sunday, kung matatapos ko po yung 28, magsisimula po ako dun sa verse 29. Ang natalakay ko na ay yung mga konbertido ng simbahan ng Efeso at yung mga naunang nanampalataya. And then, dinisciple sila ni Paul, which i-remind po sila afterwards. I-disciple po ito ng 3 taon. Binigyan sila ng pagkakataon to teach. Hindi ito yung come and go evangelism. Alam niyo, yung mag-evangelize ka and then you leave. Kahapon dun sa meeting po namin ng mga pastors dito sa mga Tarem is how they would do the campus ministry. Then, pilit namin kinukwento what we do. Then, sabi ng isa, kami pastor, meron din kaming ginawang ganyan. Ang masakit, sabi niya, magtuturo kami mag-evangelize. Pagkatapos, every Sunday o Saturday, tinuturuan na rin namin yung mga bata do sa group namin. Then afterwards, biglang may nagtayong church. Doon malapit do sa lugar at yung mga bata sa kanila dumalo. Then binalik sa akin yung tanong, kayo pastor, how is it? Tinanong din magkano yung gastos. Sabi, pastor, sa inyo magkano yung gastos? Sabi ko is, mga 30,000 ang gastos namin every pagtuturo namin. Ganong kalaki, sabi ko. Sabi nila, ganon din nga kalaki. Kaya kayo paano? Sabi ko, 5 school na kami. At ang umatid sa amin, 4. Ang goal kasi namin is to plant the word and to evangelize. They agree na mayroong mga ganun talaga senaryo. Kung tawag ng Diyos sa iyo is simply to evangelize. Pero si Paul, as we move on with our studies, si Paul, marami siyang binahagi na ng salita ng Diyos, pero hindi siya masyadong nagtatagal sa mga lugar kung saan siya nagsisimula ng ministeryo. Kaya, mayroong mga panahon na uutusan niya yung kanyang mga disciples na ma-establish ang church at mag-a-appoint sila ng mga elders. Pero ang Efeso, special mention sa lahat ng ministry ni Apostle Paul, special mention ang kanyang pagdi-disciple. Special mention din yung kanyang farewell. No, ito yung kung may special na church, Ephesus o Ephesian Church is so special. No, para sa pagsusulat po ni Lucas, hindi naman natin alam kung may ganitong farewell sa ibang simbahan, kung ginawa ito sa Philippi, kung ginawa yan sa Thessalonica, wala tayong mabasa, therefore we simply rely on it, na ito lang po yung binigyang tuon ni Dr. Lucas na pinaisip din ng Diyos sa kanya. Kaya yung discipleship niya, 2 to 3 years yung kanyang ministry, araw-araw siyang nagtuturo sa kanila. Ganun po kalaki yung ministry na to. Gayon din, makita po natin yung miracles na tangyari through Paul at gayon din yung mga counterfeit. Then nagkaroon din ng riots sa lugar po ng Ephesus. And then in chapter 20, there is a certain point na meron siyang break na nilagay. Pagkatapos po ng break, ibinalik niya ulit sa Efeso, and that is the farewell in verse 17 hanggang matatapos po yung Acts 20. At natalakay ko na po sa Acts 20 kung ano yung
pinaalala ni Apostol Pablo ang ministry na kanyang ginawa. Not only in Ephesus, but also to other churches. But special talaga yung Ephesus. Specific sinasabi sa kanila na itinuruan niya talaga sila ng maraming bagay. And then sa kanyang farewell, i-remind po niya ang mga elders of their ministry. O dito po tayo magsisimula ulit. Okay? Sa kanyang farewell, point 2 po ito. Yung unang point, he reminds them of his ministry. And then marami po akong sub-points. And then, sa point 2 niya, sa farewell niya, he reminds them of their ministry. Ano ba ang ministeryo ng mga elders sa church? Ito po yung nagbigay ng takot sa akin. Okay? Kung pwedeng magkukwit ka when you read these lines. Ito po yan. Sabi na, pay careful attention to yourselves. Bigyan daw pansin yung sarili ng pastor, babantayan ng pastor ang kanyang sarili. Bakit? Pastor, hindi ba mga nag-graduate sa Bible school were ready to the ministry? Ganun nga po ito, no? Kapag nagsimula ang manggagawa ng Diyos, they trained them and equipped them. Karamihan po ng ipinapasok sa Bible school ay merong recommendation. Karamihan po, no? Hindi po lahat. Hindi ko alam yung ibang Bible school. No? But as far as I know, yung Bible school para sa Chinese sa Valenzuela, yung Phoebus College of Bible, kung saan ako naka-attend, and then Grace Ministerial Academy, ay meron pong recommendation from the pastor bago ipadala ang isang estudyante para mag-aral sa pagpapastor. Sa iba, hindi ko po alam, but karaniwan po ito. Kapag siya yung head pastor, it's simply a recommendation at sasabihin lang niya sa school na siya ang head pastor, therefore wala siyang pagkukuha ng recommendation. Then, ang Phoebus College of Bible, meron kang 2 years foundation na minsan ginagamit nila for evangelism. Ang tawag nila is Basic Bible Course. Then, paaralin ka doon. After that, tatanungin ka ulit. After 2 years, tatanungin ka ulit. Gusto mo bang mag-aral sa pagpapastor o hindi? Pag hindi, you quit after this. Pero magkahalo po ito, alam po nila yung babae hindi magpapastor, but they still train them para maging guro ng Sunday school. Okay? Ganun po yun. Or magtuturo sila sa mga public schools. Mataas po ang rate ng Phoebus sa board exam, sa LED. Mataas po yung rate nila. Hindi ko po alam ngayon, at least nung nandun ako, mataas po yung passing ng Phoebus College of Bible. Then yung mga lalaki, they will be trained. Tapos kung gusto nila mag-masteral, there will be a masteral degree. Pastor, enough ba yung message na dala-dala nila mula sa Bible school? No. Marami po yun, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, meron pong pastor na pumupunta doon, nangangaral. Ang tawag nila is chapel. Meron silang chapel time, walang tao sa labas ng chapel. Ang nasa labas lang ng chapel nila ay yung nagtitinda sa kantin. Lahat nasa loob. Yung discipline po doon, mahigpit, pag sinabi nilang library time, walang bata na nandun sa dorm. Palalabasin lahat at pupunta ka sa library. Pag sinabi, Pastor, magdi-dinner po ako, hintayin mo yung dinner time ng 9. 9 dinner time or 5 to 7, mag-dinner ka na. Ganun po sila kahigpit. At pag lumabag ka, pwede kang ma-expel. Ganun lang. Ikwento ko na sa inyo yung isang nanghihiram ng Walkman, di na uso.
Nanghiram siya ng Walkman, habang nagre-review siya, nagpe-play siya ng music. Nanghiram siya doon sa lalagyan ng may-ari. Simple idea. Hindi niya sinabi sa may-ari na hihiramin yung Walkman. 2 weeks na nilang hinahanap yung Walkman, hindi sinasabi nung estudyante na sa kanya. Then alaman nila na nasa kanya yung Walkman. The day ng graduation, nakatoga yung tao, nakatayo sa pila. Dumating yung president. Yung toga mo, isoli mo dun sa advisor mo, nandun siya sa opisina ko. Sabi, hinihintay ka dun. Bigay mo yung toga mo dun, muwi ka na. Bago babagsak yung daliri o ng kamay ng pianist para sa pagpasok. As in, dahil ang presidente ng Phoebus College of Bible, 1 to 2 hours before tutugtog ang pianist, nakatayo na siya sa lugar niya. Kaya pag dumating yung time, halimbawa 7, naglalakad na dapat. Kasi prostrated military siya. Ganun po siya kahigpit. Kaya yung pastor na nag-aral sa mga Bible school, they're so loaded with messages. Alam mo yun? Tapos, pag Sunday, nandun pa yun sa mga church kung saan sila nagsaserve at nakikinig sila ng preaching. Depende pa kung saan napunta yung pastor. Kung yan ay napunta doon sa katulad sa atin, 1 lang yung preaching. Sa iba, kapag napunta sa mga Baptist, meron pa silang vesper service. They have 2. Nung kabataan ko sa Divine Grace Bible Church, we have morning service, we have Sunday school, meron pa kaming youth fellowship, tapos vesper service. Mahirap ano? Kaya, hasta mahirap ba yun? Mahirap. Pero loaded ka ng mga mensahe sa iyong kaisipan. Kung nagsusulat ka lang, makakarami kang notebook na susulatan. Ang problema nun, hindi puro preaching ang worship service o ang pangunguna sa simbahan dahil kasama ang character ng mga mangangaral ng Diyos. Kaya nga yung pinaalis ng presidente ng Phoebus, yung pinaalis niya, sabi na hindi siya pwedeng magpastor. Bakit? Magnanakaw siya. Ikalawa, sinungaling. Lahat ng grade mo bagsak. Isipin, nakatayo na yun. Ano? Kung baga sa panahon na nakatay na yung baboy, hindi ka pala gagraduate. Yan ang Bible school. Kapag ang manggagawa ng Diyos ay nag-fail sa character, then he could not be a pastor and cannot continue. Kaya ito yung pinakamahirap na trabaho. Kaya pag pinag-usapan, pastor, hindi ba pwedeng ang pastor magpolitiko para makatulong sa bayan? Binababa mo yung sarili mo sa trabaho. Ito ang pinakamahirap na trabaho. Yung qualification, wala siyang tigil. At mananatili yung qualification before you enter the ministry at habang nasa ministeryo ka. When you fail the qualification, babagsak. Ang pagiging senador sa Pilipinas, marunong ka lang sumayaw. Taas ng sweldo. Ang pagiging senador sa Pilipinas, kukuha ka lang ng kutsilyong maliit, igaganyan-ganyan mo lang, senador ka na. Kahit na yung panganay mo ay 20. They do not care. Basta't alam mong ganunin at marunong kang mag-chismis, you will become a senator. Sa Pilipinas. Yung kagawad, kahit hindi siya papasok, twice a month lang siyang papasok, sa sweldohan na natin po yun ng 90,000. Kahit 10 asawa nun. Ano ba yun? Ang mag-a-apply ng tendera sa Pilipinas, kailangan ng NBI, police clearance. At ang makukupit lang niya sa tindahan, 50 pesos. Kukulong pa siya. Alam mo yun? Sa pagpapastor,
kasama ang character. When the character fails, the minister fails. Ganun po kahirap ito. Hindi ko po sinasabi kasi yung kasi yung realidad ng ministry. When this fails, the pastor has to step down. Kaya nga yung pastor, meron bang certain age ang magpapastor? Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Yung pastor ng Cubao Reformed Baptist Church, si Pastor Ellis, buhay pa, but he is retired. Ang tawag sa kanya is si Kuya Brian. Never na siyang tinawag na mga pastor na Pastor Ellis. At least sa church po nila, no, hindi siya tinatawag na Pastor Ellis. Kapag i-introduce siya ulit, kung may tanong po kayo, tawagin po natin si Kuya Brian. Hindi na nila tinatawag na Pastor Ellis. Retired na siya sa ministry. Merong panahon, nakaupo yun doon sa grupo namin, malapit lang sa lugar namin. Malapit na mag-start ang conference, nakaupo pa rin siya doon. Wala siya sa lugar ng mga speakers. Kaya tas lumapit yung kanilang yung deacon, kinausap siya, tapos bigla silang naglakad, papunta sa likod, tapos pinaupo siya kung saan nakaupo yung mga speakers. Which doon talaga siya naupo dapat. Hindi kasama namin. Doon siya pinapaupo. On the next day, nandun siya ulit. The same place. Tapos tinawag ulit. Ewan ko, bakit yung deacon nila yung pumupunta? Pupunta yung deacon, tapos kakausapin niya ulit si pastor. Sorry po, di ko na maalis. Si Pastor Ellis, and then sasabihin, doon siya maupo, maglalakad silang dalawa, sasamahan niya doon. 3 araw po yun. Pinapalipat siya doon. Siguro alam niya na bakit kailangan na siyang mag-retire. Kasi yung memory niya at brain niya hindi na po ganun nagpa-function accurately. Kaya merong certain age, when that brain don't function accordingly, hindi na po siya pwede. Kaya kapag ako makulit na ako, sabihin niyo na, Pastor, it's time for you. Balik ka na sa Kuya Bobot. Ganun po talaga yun eh. Naintindihan niyo ba ako? Pero habang nasa ministry ka, ganun po siya kabigat. Yung qualification ng Timothy at Titus, every now and then, yun yung qualification. Hindi naman to pwedeng baguhin. At yun lagi yung qualification for elders. Why should the pastor be aware of it? Tingnan po natin. Magbasa po tayo ng mga mailan. Samahan niyo po ko sa aklat ng Mark. Mark chapter 13, verse 9. Mark 13, verse 9, sabi po niya, "But be on your guard, for they will deliver you over to councils, and you will be beaten in synagogues, and you will stand before governors and kings for my sake, to bear witness before them." Ito po yung paalala ng Panginoong Jesucristo sa mga disciples. Be on your guard. Hindi po ito simple na physical process lang na bubugbugin sila, kukulong, etc., etc. Kasama po yung isip dito that you could quit or continue in the ministry. Hindi siya madali. At kung titingnan din po natin yung Luke 21, move on po tayo. That's in Luke 21, magkasunod na libro lang. Sa chapter 21 ng Luke, verse 34, Luke 21, verse 34, "But watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness,
and cares of this life, and that they come upon you suddenly like a trap. Isipin niyo, yung pinapaalala ng Panginoong Jesucristo sa mga disciples, bantayan niyo yung mga sarili or you'll fail. Hindi po ito sinasabi simply for everyone. Basically, ang mga paalala nito is yung mga disciples po niya is kailangan nilang bantayan ang kanilang mga sarili. Or you will fail. Nabalitaan ko kahapon yung mga kasamahan naming mga pastor sa isang bayan is they're so active in teaching sa PNP at nagtuturo sila sa mga kampo kung saan sila inaalaw. Sabi ng isang manggagawa, alam mo ba ano nangyari doon sa mga kasama natin na mga nagtuturo? Hindi na sila nagtuturo, nag-stop sila dahil kumakampanya for the politicians. Hindi man sila yung politiko, kumakampanya sila para sa mga politiko, kaya hindi na nila ginagawa yung mga ministry nila ngayon, kaya hindi sila nagba-Bible study. Can you see the failure? Ano ba dapat ang focus ng pastor? Is to teach and preach. Ngayon, sa mga tara, may dalawang so-called pastors. I said so-called, doubtful kasi ako doon. And then, nag-a-apply sila para maging kagawad ng bayan ng mga tarim. Yung isang pastor ay umahabol na congressman sa isang party list. Do sa isang banda, na-stress niya po yung Christianity, Kung wala po yun, baka na-approve na ang SOGI bill. Isa siya sa mga tumututol, tsaka yung isang matandang Baptist na congressman. Sila po yung dalawa na tumututol sa SOGI bill. Baka kala nyo, SOGI bill is simply about bawal mamalo ng bata o about LGBTQ. LGBTQ yun, tapos meron ding nakalagay bawal pamalo ng bata ang magulang. O kaya pag yung bata malikot, huwag kang malikot, masama yan. O, pag naglikot ulit, ganun pa din, huwag kang malikot, masama yan. Tapos lalagay ng mga batang 90s, nung batang 90s mababait kasi pinapalo kami ng magulang namin. Ngayon mamimili ka, cellphone o chocolate. Sa amin mamimili ka, walis tambo o hanger na ipapalo sa iyo ng magulang mo. Then you're so disciplined. Ngayon bawal. Baka kala nyo, biro-biro sa bill. O tapos yung LGBTQIA, etc., lumalaki na sila sa Pilipinas. Kapag di mo pinapasok sa bar ng mga lalaki, nagwawala sila. Dapat daw sila makapasok at sila may karapatan, etc., etc. Let's be careful with it. Kaya mga pastors, so get involved sa maraming bagay sa mundong ibabaw. Hindi to biro. Kaya ganun din po yung pag-aalala ni Paul kay Timothy. Samahan niyo po ako. 2 Timothy chapter 4, sa 2 Timoteo chapter, babasahin ko muna po yung verse 1. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom, preach the word, be ready in season. Sana nawawala po ako. Sorry po. 1 Timothy chapter 4. Nagkamali po yung aking ballpen. Sorry. Merong iba pong umiikot sa aking isip. Verse 1. Now the Spirit expressly says that in latter times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared
who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Ayun po yung kakaharapin po ni Timoteo. In verse 16, sabi niya, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. Ito po yung pinapagawa para sa mga manggagawa ng Diyos. Bantayan ang kanilang sarili. At si Satanas, yan ang kanyang paboritong atakihin, mga manggagawa. Why? Kapag ang membro nag-fail, the pastor can encourage the member to go back and be active again. When the pastors fail, kapag ang pastor ay bumagsak, anong effect? Hindi lang naman sa kanyang sarili na-apektuhan yun, even the church. Alam niyo, yung epekto niya, pag yung pastor nag-fail, apektado yung church, madadama yung simbahan, madadama yung kaibigan ng pastor, yung pamilya ng pastor, etc., etc. Laki ng pakinabang ni Satanas, di ba? Alam niyo, tingnan po, no? Pag kayo nag-i-struggle, is this between you and God alone? Then tell to the leaders and they will encourage you. Ang pastor, ibang usapan. Minsan nakala ng iba, mga pastors walang struggle. Minsan nakala ng iba, yung pastor, mga superman, na pastor is mga spiritual, mga hindi bumabagsak. Sino nagsabi sa inyo? Tingnan niyo po yung kasaysayan. Kamakailan, merong nag-fail, di ba? And he's a good minister, a good preacher, and failed. Anong effect niya? Isipin niyo, nangyari sa Amerika yun, hanggang dito yung effect. Pinag-uusapan sa Pilipinas. Hindi simple nag-fail siya, sila lang nakakaalam. Mga kapatid, nag-umabot hanggang dito sa Pilipinas eh. Amerika yun. 24 hours pa yung aeroplano para makarating dito. Pero yung chismis, mabilis pa. Nangyari ngayon, bukas, alam na ng lahat. Ganun kabigat po yun. And his name was marked throughout the whole world. Then, paano yung mga tao na, alam niyo yun, will give him a lot of respect. Kaya ito yung paalala ni Pablo kay Timothy, bantayan. We also have our own struggles. You have your own struggles. We have our own too. Kaya hindi ito madali. Let's move on. Balikan niyo po yung Acts. Tapos ang sabi niya, sa Acts 20, Verse 28. Hindi lang babantayan ng manggagawa ng Diyos, pagkus babantayin rin niya yung flock. Pay careful attention to yourselves and to all the flock. Pag sinabi natin overseer of the flock o tagapanguna ng simbahan, is that you have to teach the people how to understand the word at kung ano ang pangunawa sa mga salita ng Diyos. Alam niyo ba na ang tamang pangunawa ng salita ng Diyos will define how we live. Ito yung magsasabi sa atin at maggaganyak sa atin paano tayo mamumuhay ng maayos sa mundong ibabaw. Therefore, wrong interpretation of the word, yahatid tayo sa maling pamumuhay po nito. Kaya huwag kayong magtaka pag merong ibang mananampalataya, hindi alam ang kwento ni David and Goliath. Then, matagal na silang member ng church. Alam niyo isang maling pinag-uusapan patungkol sa David and Goliath?
Ito isang maling interpretation ng David and Goliath. Ang Goliath daw ay yung problema mo sa buhay. Kaya ang sinasabi sa iyo, what is your Goliath? What's your Goliath? What's your Goliath? Hindi pa yung interpretation ng David and Goliath. It is God that empowered David to accomplish His will para ipakita sa kanila there will be a coming king. Hindi yung problema mo, Goliath. Kaya maririnig niyo po yun with malalaking simbahan. Sinatanong, what is your Goliath? Anong what is your Goliath? Nakausap akong isang elder, sabi niya, Pastor, paano yung mga problema sa buhay? Yung mga pasanin sa buhay ng matagal. Sabi ko, pag-pray mo yan, tapos mabuti pa tanungin mo yung pastor mo about it para matulungan ka niya. Paano kung yung pasanin mo ay 42 years na? Sabi. Hindi na laking mata ko, ano? Ngayon, pasanin niya na 42 years na niyang pasanin. Tinanong ko yung panganay niya, ilang taon na? 41. Alam niyo na yung sagot, ano? Kung ano yung pasanin niya. Yung asawa niya. 42 years na niyang problema yung asawa niya. Isipin mo naman, masama ba yung ugali ng asawa niya? Kaya 42 years na niyang pasanin? Wala dito, may asawa dito. Yung asawa niya, tatawagin niyang pasanin. Wala, no, patay kayo mamaya. Walang ganun, di mo tinatawag pasanin mo yung asawa mo. Ang asawa ay regalo mula sa Diyos. Why call it pasanin? Tingnan niyo to. Kung merong mangre-regalo sa inyo, kahit mabigat yan at gustong-gusto mo, hindi mo bibit-bitin? At habang naglalakad ka, nahahalikan mo yung regalo sa iyo kahit mabigat. Alam niyo ba yun? O halimbawa, bibigyan kang iPhone 16. Mabigat bayaran yun. Ilang beses mo hahalikan yung nagbigay sa iyo. Sige nga. O baka sabihin mo, pastor, ayoko. Ayaw mo iPhone 16. Pwede na ako sa Samsung. Anong Samsung? Basta S. Ayaw mong A. S, pastor. E akong binigay sa iyo, S26. Wala naman, pang 60,000 lang naman yun eh. Pero ayaw mo ibibigay sa iyo yung ganyan, yung pinipindot na pag walang picture yun, ano. Yung kay Sir Alan lang po, may kamerang gano'n. Ayaw mo yun eh, gaganito yun eh. Paano ka manunood dun eh, pag nanonood ka? Pero yung nanay, bibigyan mo ng rep na tutors. Hindi na sasabihin pasanin yun. Ipapauwi niya yun. Ref, basta maandar ha, hindi yung sira. Maandar. Tapos yung pintuan niya, pag ganun. Oh, ha? Diba? Matutuwa siya o magagalit? Maghahanap po ng truck na mag-uuwi nun. Basta gift siya. Huwag lang siya yung bibili. Alam niyo ba yun? Sabi, pasanin ko to. Ang kapatid, think about this. Hindi po yan yung pasanin. Wife is a gift from the Lord. Ang issue ng mga manggagawa ng Diyos is they have to understand the church kung anong kalagayan nila sa pananampalataya. Kung bakit ang pastor nakikialam sa buhay ng mananampalataya. Kapag sila wayward, they remind them, lumalayo ka sa salita ng Diyos. Masakit po yun. Doon marami nag-aaway. Marami nakakaaway ang mga manggagawa ng Diyos when they talk about their sins. Unequal yoking. Tuwan-tuwa yung mga
Ang diablo dyan, tapos sasabihin pa ng isang tao, isang certain born again, sasabihin niya, hindi ba pwedeng matuwa na lang kayo sa akin? Natutuwa akong may karelasyon akong anak ng demonyo, hindi na lang kayo makituwa. Hindi po nakakatuwa yun eh. Then aawayin yung pastor, sabihin, hindi tama ang unequal yoking. Hindi tama yung ganitong system sa buhay. Hindi tama yung... Alam mo yun, problema ng pastor yan eh. Who is courageous enough para sabihan yung tao, mali yan. Kaya lang minsan ginagawang sumbungan yung pastor. Yun po yung difficulty po nito. No? Pag pinag-uusapan ng mga churches and church discipline, yung pastor ginagawang sumbungan para sila magtutuwid sa tao, hindi tama po yun. Dapat yung na-offend ang lalapit doon sa nagkasala sa kanya, hindi yung pastor. Ang mahirap, paano mo mapagbabatiin yon? Paano ito magsasabit? Ito naman magsosorry doon. Yung bata kayo, yung nagsuntukan kayo, nagsabunutan, tapos pagbabatiin kayo ng tatay nyo, o kaya naglalaro kayo ng kalaro mo, tapos bigla kayong pagbabatiin. Paano kayo nagbabati? O sige, kamay na kayo. Kamay! Oh, nagbati yun? Sa mundo pwede yun. Sa Christianity, hindi. They have to be reconciled in Christ. Trabaho ng pastor, he has to work on that. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, sa akin, mas madali po yung buhay ko because I do exposition ng passage. Ang isa sa mahirap, yung tinatawag nilang felt needs. Kung ano yung common issue ng church, yun po yung tatalakayin sa pulpit. Malimit po nagpapatama yun. Buti nga hindi sinasabi nagpapatama. Ako sinasabi nagpapatama. Hindi ko na alam pinapatamaan. Pero isipin niyo po yun. Kung ano yung pakiramdam niya kailangan ng tao, yun ang ipipreach. Pag kami bagyo, sigurado bagyo ang topic or God is Almighty. Pag may namatay, halimbawa Holy Week, malamang-lamang Jesus Christ on the cross ang topic pag Sunday. Felt needs po yun. Mahirap, pastor? Alam mo, nanghihirap, no? Naghahanap ka ng topic. May topic ka, naghahanap ka ng verse, which is dapat baligtad. May verse ka, then, yun ang iyong topic. But, pag Pasko, anong topic? Giving. Pag ang offering bumaba, anong topic? Giving. Para tumaas yung offering. Felt needs, ang tawag po nila doon. Pero meron tao, sinasakyan niya yung passage, o meron siyang topic sa mind, tapos ang preaching niya, kahit saan manggagaling yung text, pupunta siya dun sa topic na yon. Hindi ko po alam kung nakapakinig kayo noon dun sa false son of God. Siya daw yung son of God. At pinapaglimos niya yung kanyang member para dumami yung offering. Kahit ano pong verse ang ibigay mo sa kanya, pupunta siya sa love offering. Ganun po kahirap. Kaya pag sinabi nung, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ang attitude ng sheep ay kung saang lugar mo siya linagay, kahit magputik-putik po lahat yung lugar niya, hindi siya aalis. Yun po yung problema sa sheep. Kahit na karton na lang daw kakainin niya, basta may makakain siya doon sa area kung saan mo siya linagay, hindi siya aalis doon. Kaya pag sinabi niyang, the Lord is my shepherd, He makes me lie down in green pasture, nililipat-lipat po yun. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi pwedeng pare-parehas ang topic. Hindi pwedeng puro evangelism. Hindi pwede. Gano'ng kabigat ito? Sabi niya, overseer, to care for the church of God. Yung flock ay tinatawag na church at sino naglagay doon sa pastor? Okay? The Holy Spirit. Linagay ka ng Diyos sa isang simbahan. Alam niyo mga pastor, we struggle with, sana nasa ganito akong simbahan, ganito kalaki ang church. Maraming ma-attend.
Paano pag nasa province? Ganito kaliit ang church, ito lang yung napupunta sa akin. Pero ang Diyos ang nagdala sa iyo sa lugar na yon at dinala din yung mga taong yon for you to oversee. Ang Holy Spirit ang nagdala sa manggagawa ng Diyos. Isa pa, sabi niya, to take care of the church of God. Ang Diyos ang may-ari. Kaya ito hindi po biro-birong trabaho. Ang pinag-uusapan dito ay flock ng Diyos. Kung makalimutan ng isang pastor, sabi niya, kung itong 2 tao na lang to ang member ko sa church, at kung ganito lang yung mga tao sa akin church, hindi na ako mag-prepare ng message every Sunday. Is that a good view of the mystery? Now, this is sad notes. Hindi lang yan mga kapatid. Sabi niya, the Holy Spirit has made you overseers to take care of the church of God, which He obtained with His own blood. Siya mabigat? Ang isang mananampalataya para iligtas ng Diyos. Nagkatawan tao si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para mamatay tuon. Dumanak ang kanyang dugo para bayaran lang ang kasalanan o mga kasalanan ng isang tao. Kaya sumigaw siya doon, my God, why have you forsaken me? Pinarusahan siya ng Diyos para sa iyo. Para sa akin. Kaya ang kaligtasan libre kasi may nagbayad. Pero pilit pa rin naman sinasabi naman, Pastor, ako gagayahin ko kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. May singit ko lang sa mga nakausap ko pong nagpipinitensya, hindi sila nagpipinitensya para patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Para alam nyo lang ayon dun sa uncle ko, sabi ko, Uncle, bakit ka nagpipinitensya? Kasi minsan ako yung tagapalo noon. Nag-volunteer akong pumalo para ma-enjoy ko lang. Tapos may libreng itlog, tapos may pa-juice doon sa tumutulong, tsaka doon sa nagpipinitensya at doon sa pumapalo. Kaya pag-uwi namin, busog kami lahat. At isang bag na itlog ang dala-dala namin hanggang makauwi kami. Kasi hindi rin sila kumakain ng itlog eh. Kahit paano namin pilitin, Uncle, kain ka ng itlog. Hindi, sabi na. Hanggang makauwi po kami. Kung ilang chapel po yung pinuntahan namin, mababait naman yung mga nagbabantay ng mga chapel pagka Holy Week. Pero ayon sa mga kasama niya na nakausap ko, hindi sila nagpipinitensya for forgiveness of sin. Panata lang. Ginawa niyo rin yun. Ganito yung sa kanila. Pagalingin, ito yung sa uncle ko at least, Kaya mag-alala, patay na po siya. Sabi na, pagalingin mo si nanay ko, magpipinitensya akong 7 taon. It's not for sin. Kaya di ba kayo nangako sa Diyos? Gawin mo to, Lord. Pag nangyari to, Lord, gagawin ko to. Nung pinagkaiba nyo sa nagpipinitensya, naglakad lang siyang walang tsinelas. Nakadabit na kayo. Pero pares lang ng idea, di ba? Tama. At least yung uncle ko at saka yung kasama niyang nagpipinitensya, ayun ang sagot sa akin eh. Bakit kayo nagpipinitensya? Bakit nyo ginagawa to? Bakit kayo nagpapakahirap ng ganito? Ginawa ko yung interview nung nag-aaral na po ako sa Bible. Kasi pinag-uusapan nagpipinitensya. Pero si Jesus Christ, mga kapatid, hindi to ginagaya mo siya. Kamukha doon sa San Fernando, sa Kutod. Okay? Nagpapapako sila doon. They're copying what Christ have done o ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kahit gawin mo po yun, kung hindi panatayon at paggaya kay Jesus Christ, hindi mababayaran ng iyong kasalanan. Bakit?
Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo lang ang tanging pambayad at tinatanggap at tinanggap ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Pastor, hindi ako magbabayad to be forgiven? No. Binayaran ng Jesus Christ eh. Ba't ka pa magbabayad? Libre. At yun lang kanyang tatanggapin. Pastor, magbabayad ako ng pera. Sino ba yung gumawa ng pera? Di ba ang Diyos? Aanin ng Diyos yung pera. Anong bibili niya? Anong kailangan niya na kailangan niya ng pambili at hindi niya kayang gawin? Pastor, chocolate. Galing lang naman sa cocoa yun di ba? Meron tayong puno ng cocoa, doon ang kinukuha yun Pastor, pera. Galing lang sa abakan natin yung pera. Plastic. Galing lang naman sa chemicals yung plastic. Saan kinuha? Sa lupa pa rin. Gold, galing lang sa lupa. Perlas, galing lang sa luha ng clam. Technically, muta lang yun sabi ng teacher ko ng science ng first year high school, sana tama siya. Sabi niya, luha pag natuyo, muta. Yun ang perlas, sabi niya. Irritate a clam, pagbubuo siya ng perlas. Gandang-ganda ka, pero muta niya yun. Sino gumawa doon ng Diyos? Sino nagpalaki doon sa clam? Bakit nakuha yung $75 million na galing sa Pilipinas na perlas? Sino nagpalaki doon? Yung mga tao? God Himself. Kaya pag sinasabi, Pastor, madali ang ministry, ganito siya kabigat. Dinala ng Diyos yung manggagawa doon sa church, para pangunahan ang simbahan. Yung simbahan, pag-aari ng Diyos. Yung simbahan, binayaran ng Diyos sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung hindi ka magpupursige bilang pastor at hindi mo yung oversight yung church, kumusta? Ay, ang mga pastor, ang kanilang main shepherd ng ating Panginoong Jesucristo. We have the task from the great shepherd. Pag sinabi natin, Pastor, madali ba ang trabaho ng pastor? Hindi po. Higit sa lahat, nakakatakot siyang trabaho. Pag tinanong niyo ako, Pastor, kung hindi mo binigay sa iyo yan, parang gusto ko nang hindi pastor, sa bigat po nito. Kala ko madali lang. Pupunta lang ako sa mga tarim. Magpapastor. As you move on, ganun pala siya kabigat. Pero pinagsama-sama tayo ng Diyos dito, di ba? To help one another. Humingi ako ng prayers para sa akin. Please, continue pray for the pastor. Continue pray for the leaders. Kakayanin po yung ministry. Hindi siya madali. And pray for one another na tayo ay makalakad ang may kabanalan. Hindi lang pastor ang atakihin ni Diablo o ng Diablo at ni Satanas. At ang kanyang mga kampon, tayong lahat. Para pag-iwahiwalayin, guluhin tayo at hindi tayo lumakad sa katotohanan ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po for the time ng aming pagkaaral. Salamat po sa inyong tulong sa amin na maisip po namin ito at makita na hindi biro ang pangunguna sa simbahan. Na dapat magawa po ng mga manggagawa ito ng ayon. Kaya ngayon, aming Diyos, nilalapit po namin ang lahat ng inyong manggagawa sa aming simbahan lokal at sa iba pang mga manggagawa. Ingatan at tulungan po sila. Nawa hindi po sila mag-fail para magawa po ang kanilang mga responsibilidad at makapagbigay po sila ng luwalhati sa inyo at ang lahat ng kawan ay lumagot tumatag sa pananampalataya. Dahil ang simbahan, kayo ang nagtalaga, kayo ang may-ari, at kayo rin ang tumubos nito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.